Tila deja vu para kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nangyayari ngayong investigasyon sa alkalde ng Bamban Tarlac na di umano ay isang Chinese national, isang asset ng kalabang bansa na nasa likod ng mga illegal na pogo operations sa kanilang lugar, hacking incidents at unauthorized surveillance sa government websites. Sa panahon din kasi ng kaniyang ama na si Ferdinand Marcos Sr., isang maimpluwensyang Chinese din ang kaniyang nakaharap. Parehong mga negosyante, mayaman at makapangyarihan sa kanilang lugar. Ngunit sa likod ng buwis at trabahong na ibibigay nila sa bansa at sa mga Pilipino, mayroon pala silang mga itinatagong mga lihim, mga masasamang gawain na umaatake ng pailalim sa mga kabataan at sa gobyerno. Sabay-sabay nating kilalanin ang dalawang Chinese sa buhay ng mag-amang Marcos. Sino-sino sila at ano-ano ang kanilang pagkakatulad. Napapanahon na kayang paalisin ang mga Chinese sa bansa na may dalang banta sa ating kapayapaan at seguridad? Ano ang magiging pasya ng batang Marcos kumpara sa naging hatol na parusa ng kaniyang ama sa Chinese na kaniyang kinamuhian dahil sa mga buhay na nasira nito? Yan ang ating aalamin. Year 1973, Lim Seng or Gansuo So. Noong umaga ng Enero 15, 1973, inilabas ang isang convicted drug lord mula sa isang kulungan sa Camp Crame at dinala sa isang firing range sa Fort Bonifacio. Nang sinigawan ni Lieutenant Jose Agawin ang mga utos na handa, sipat, putok! Isang volley ng bala mula sa 8 M1 na rifle ang bumaril dito na agad nitong ikinamatay. Sa harap ng 5,000 na manunood, ang katawan nito ay ininspeksyon ni dating Lieutenant Colonel Florentino Marpa. Matapos kumpirmahin kay dating Brigadier General Fidel V. Ramos na patay na ang lalaki, tumawag si Ramos sa Malacanang at sinabing, "It is all over." Ang naturang eksekusyon ay hindi lamang ipinalabas sa Pilipinas kundi pati sa buong mundo bilang babala sa mga magtatangkapang magdala ng droga noon sa bansa. Ito ang kauna-unahang kaso ng capital punishment noong martial law. Bago pa man idineklara ng nooy Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang martial law, unti-unti nang lumaganap ang pagpasok ng ilegal na droga sa bansa. Isa sa mga sindikatong sangkot dito ay ang Golden Triangle, ang pinakamalaking drug trafficking corridor sa mundo at Southeast Asia. Isa sa mga kinilalang miyembro nito ay ang Chinese national na si Lim Seng, o mas kilala sa alias na Gansuo So na namamalagi noon sa Maynila. Ngunit sa likod ng pagkakasangkot sa mga ilegal na gawain, kilala si Lim Seng bilang isang mayamang negosyante na nagmamay-ari ng minahan, restaurant, printing press at iba pang lehitimong negosyo. Ngunit ang mga ito ay panakipbutas lamang pala upang pagtakpan ang kaniyang mga ilegal na gawain. Naging tampok sa balita ang pagpatay kay Lim Seng na nanguna sa pagbuo ng malawakang operasyon ng droga sa Pilipinas na suportado ng Golden Triangle. Ang mga material sa kaniyang negosyo ay idinideliver sa kaniyang suite sa Manila Hotel, habang ang kaniyang mga laboratorio ay matatagpuan sa mga inuupahang mansyon sa Caloocan at iba pang bahagi ng Metro Manila. Doon, pinoproseso ang morphine at ginagawang high-grade No. 4 heroin na itsurang powder. Ayon sa mga ulat, nakakagawa siya ng humigit kumulang 100 kilo ng heroin bawat buwan, na karamihan ay ini-export sa Thailand, Singapore at US West Coast. Pinaghihinalaang siya rin ang nasa likod ng 10% supply ng heroin sa Amerika. Maliban sa sindikato, protektado rin si Lim Seng ng mga kilalang politiko, bagay na siyang nagpalakas ng kaniyang kumpiyansa sa ilegal na gawain. Sa kabila ng kanyang mga lehitimong negosyo, ang kanyang mga ilegal na gawain ang nagdala sa kanya sa kamay ng batas. Naitatag noon ang Republic Act No. 6425 sa ilalim ni Marcos Sr. o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 1972. Isinawalang bahala ito ng notorious na drug lord at nagpatuloy sa kaniyang drug activities at businesses. Kaya naman, nang arestuhin siya ng bagong tatag na Constabulary Anti-Narcotics Units na sinanay ng ngayoy Drug Enforcement Agency ng Amerika, hindi na nakapalag si Lim Seng. Nakamkam sa kaniyang mga laboratorio sa Caloocan at Maynila ang 3 milyong piso na halaga ng heroin. Si Lim Seng ay naging simbolo ng gobyerno sa kanilang kampanya laban sa droga. Ang paniniwala ni Marcos Sr., buhay ang dapat maging kapalit ng 350,000 mga Pilipino na nalulong sa droga dahil sa kaniyang kriminalidad, hindi ang habambuhay na pagkakakulong. Gayunpaman, mula sa dumaraming bilang ng mga maliliit na tulak ng droga at mga adik na napatay sa kamay ng mga autoridad nitong nakalipas na administrasyong Duterte, tila ang digmaan laban sa droga ay parang pag-aalis ng mga damo
Sa isang nahardin, ang mga damo ay laging tumutubo muli. Ngunit sa halip na masamang damo na may kaugnayan sa droga, ang muling tumubo sa panahon ni Marcos Jr. Umusbong ang isang katulad na uri ng damo, ngunit kaugnay ng pogo, ang bagong adiksyon sa bansa. Year 2024, Alice Guo. Noong Mayo 7, 2024, isang alkalde sa Tarlac ang naugnay sa mga operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator, POGO, sa lugar. Isang kontrobersyal na akusasyon at ang kaso ng alkalde ay lalong lumala dahil sa mas mabigat na mga paratang na may kinalaman sa kanyang nasyonalidad. Lumalabas kasi na sobrang nipis ng kaniyang records ng kaniyang pagka-Pilipino na siyang nagpalakas ng mga kutob ng gobyerno na siya ay isang natural-born Chinese na ipinadala sa Pilipinas para magsilbing asset ng China at humawak ng posisyon sa politika ng bansa. Ang kakaibang kaso ni Bamban Mayor Alice Guo ay naging tampok sa isang pagdinig sa harap ng Senate Panel on Women na pinamumunuan ni Senadora Risa Hontiveros. Ang panel ay unang nagsasagawa ng investigasyon sa mga kontrobersya na may kaugnayan sa mga operasyon ng POGO nang si Guo ay naugnay sa dalawang kumpanya ng POGO sa Bamban. Ang Hongsheng Gaming Technology Incorporated ay ni-raid noong Pebrero 2023 at pinalitan ng Zunyuan Technology Incorporated sa parehong lokasyon. Muli itong ni-raid noong Marso 2024 dahil sa mga paratang ng umano'y human trafficking at malubhang ilegal na detensyon batay sa kanyang sertipiko ng kandidatura sa halalan noong 2022 na nakuha mula sa opisina ni Hontiveros. Si Guo ay ipinanganak noong Hulyo 12, 1986. Sinabi rin niya sa sertipiko na siya ay nanirahan sa bansa sa buong buhay niya, ngunit 18 taon pa lamang siyang nakatira sa Bamban. Nanalo si Guo sa halalan bilang isang independent candidate na may 16,503 na boto sa unang pagkakataon na tumakbo siya sa politika. Bukod sa pagkapanalo sa halalan, sa pamamagitan ng paggastos lamang ng 134,000, walang sino man ang nagulat na kilala siya bago siya naging alkalde ng Bamban. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang investigasyon at pagdinig sa kaso ni Guo. Naglabas naman ng pahayag si Pangulong Bongbong Marcos na mariing kinundena ang POGO operations sa bansa na nasa likod ng mga di mabilang na human trafficking, scams at online hacking. Dagdag niya, maging siya ay duda rin sa pagkatao ni Guo. Hindi niya umano ito kilala sa loob ng kaniyang political parties. Ngunit agad itong binweltahan ni Alice Guo ng mga litrato na kaniyang ipinost sa social media kung saan makikita na siya ay nakikipagkamay sa mga kilalang politika kabilang na si Marcos. Ang impluensya ng mga Chinese sa Pilipinas ay makikita sa ekonomiya, edukasyon at teknolohiya. Maraming pangunahing negosyo at korporasyon sa bansa ay pinamumunuan ng mga Chinoy na nagbibigay ng malaking kontribusyon sa ekonomiya. Ang mga Chinese-Filipino schools ay nagtataguyod ng mataas na kalidad ng edukasyon, habang ang teknolohiya mula sa China ay naging mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na pamumuhay. Wala pang konkretong aksyon ng Batang Marcos kay Mayor Alice at sa mga hindi mabilang na Chinese nationals sa bansa na gumagamit ng Philippine National IDs upang magpanggap na Pilipino at magsagawa ng mga ilegal na gawain. Ito ay harap-harapang pagyurak sa integridad ng gobyerno. Nararapat na bigyang malaking pansin ng kasalukuyang administrasyon ang laban ng Pilipinas laban sa mga Chino na naghahasik ng kasamaan sa loob ng bansa man o mga Chino sa loob ng ating karagatan sa likod ng pangalang Xi Jinping. Laking papel ang ginagampanan ng China sa posibilidad ng kaguluhan sa rehiyon, ngunit mas malaki ang responsibilidad ng Pilipinas na protektahan nito ang Estado laban sa mga Chinese. Dumaan man sa butas ng bitay o bala ng digmaan. Anong masasabi mo sa kwento natin ngayong araw? Naniniwala ka bang kailangan ng ibalik ang capital punishment sa Pilipinas laban sa mga ganitong krimen? I-comment mo yan sa baba. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at i-share sa iba. Subscribe ka lang sa Soksay TV para updated ka sa latest naming releases. Hanggang sa susunod. Salamat at God bless!